Akala namin doon na matatapos ang lahat nang mamatay si Renato. Pero Tito Ike at sa lahat ng nakikinig, doon pa lang pala nagsisimula ang bangungot. Kasi hindi basta nawala ang ginto. Yung mga lantakan at alahas na dala ni Renato, itinabi ng pamilya niya. Natural lang, kasi mahirap sila. Inisip ng kanyang ama, baka iyon na lang ang magligtas sa kanila sa kahirapan. Pero nung gabing iyon, doon lumabas ang sumpa. Hindi ninyo pwedeng angkinin ang hindi inyo. Nagising raw ang buong pamilya. Ang supot ng ginto, gumagalaw mag-isa. Parang may humihila mula sa loob. At sa sahig ng kanilang bahay, unti-unting lumalabas ang mga anino. Mga anino na walang mukha, nakapalibot sa kanila. Nagdasal ang ina ni Renato. Ama ng awa, tulungan ninyo kami. Nagkagulo, nagkahulog-hulog ang gamit. Ang lampara, tumilapon. Muntik nang magliyab ang bahay. At mula sa anino, narinig nila ang tinig ni Renato. Pero kakaiba na ang boses. Malalim. Galit. Bakit ninyo kinuha? Hindi ninyo dapat hawakan ang hindi ninyo. Kinabukasan, kumalat ang balita. Yung ama ni Renato, natagpo ang nakaupo sa tabi ng supot ng ginto. Nanginginig parang wala na sa sarili. Ang sabi niya, may nakatingin daw sa kanila buong magdamag. Yung nanay naman, halos mawalan ng boses sa kakasigaw. At yung mga kapitbahay, naririnig din daw nila ang mga yabag na mabibigat sa labas ng kanilang bahay, kahit walang tao. At eto pa ang pinakamatindi, Tito Ike. May ilang tao sa baryo na sinubukang tumulong. Kinuha nila ang ilang piraso ng ginto para ibenta. Pero isa-isa silang nagkasakit. Yung isa nabali ang leeg habang natutulog, parang may humila. Yung isa naman biglang lumabo ang mata hanggang sa tuluyan ng nabulag. At yung pangatlo, bigla na lang natagpo ang patay sa gitna ng palayan, nakatitig sa langit, nakanganga. Ang sabi ng mga matatanda, lahat daw ng nadikit sa ginto ng biringan, minarkahan na. Hindi lang si Renato ang babawiin, kundi pati lahat ng sumubok makinabang sa yaman na hindi para sa kanila. Kaya simula noon, wala nang naglakas loob pang hawakan ng ginto. Isinara ng pamilya ang supot. Ibinaon sa ilalim ng kanilang lupa at doon na lang iniwan. Pero kahit ganon, gabi-gabi pa rin silang binabalikan ng mga anino. Lalo na yung ina ni Renato. Sa tuwing pipikit siya, maririnig niya ang anak niya. Umiiyak, humihingi ng tulong. Pero alam namin, hindi na siya anak niya. Isa na siyang alipin ng biringan. Sa puntong iyon halos mabaliw na ang pamilya ni Renato. Lahat ng gabi, hindi sila tinatantanan ng mga anino. Yung mga kapitbahay naman, nadadamay, naririnig nila ang mga yabag, yung bulong ng tinig ni Renato. At minsan, kahit sa gitna ng gabi, may kumakatok sa kanilang mga pinto. Kaya nagpasya silang tawagin ng isang albularyo mula sa kabilang baryo. Kilala siya bilang Ka-Apolinaryo. Isa raw siya sa kakaunting nakapapasok at nakalalabas ng mga engkantadong lugar, basta't hindi siya hinahadlangan. Dumating si Ka-Apolinaryo isang gabi, may dala siyang baston na may ukit, isang maliit na bote ng langis at dahon ng banay-banay. Pagpasok pa lang niya sa bahay ni Renato, bigla na raw humangin sa loob kahit sarado ang lahat ng bintana. Sabi ni Ka-Apolinaryo, hindi ninyo dapat tinanggap ang kayamanang hindi para sa inyo. Ang mga taga-biringan, hindi nagbibigay ng walang kapalit. At ngayon, kayo'y minarkahan na. Kinuha ni Ka-Apolinaryo ang supot ng ginto. Tiningnan niya ito ng matagal tapos bigla siyang napailing. Ang sabi niya, bawat piraso raw nito may nakaukit na maliit na marka, parang mata. At sa bawat matang iyon, nakatingin ang mga bantay ng biringan. Kaya hindi basta pwedeng itapon o ibenta. Kailangan daw itong isauli.
Naglatag si Ka-Apolinario ng dahon ng banay-banay sa paligid ng bahay. Binuhusan ng langis ang 4 na sulok at nagsimula siyang magdasal. Ang tinig niya, matinis, mabilis, parang hindi ordinaryong dasal kundi ibang wika. Habang ginagawa niya iyon, unti-unti namang lumalabas ang mga anino mula sa dingding. Doon ko nakita, Tito Ike, isa-isa silang nagkakanyuan ng hugis. May mahahabang buhok, mapuputing balat, pero walang mukha. At sa gitna ng kanila, tumayo si Renato. Inay, Itay, tulungan ninyo ako. Hindi ko kayang bumalik. Ina ni Renato, umiiyak, nagsisisigaw. Anak! Anak! Bumalik ka na sa amin. Pero hindi siya makalapit. Parang may kadena sa leeg niya, hinahatak pabalik sa dilim. At nang subukan siyang lapitan ng nanay niya, biglang nagsalita si Ka-Apolinario. Huwag kang lalapit. Hindi na siya ang anak mo. Isa na siyang alagad ng biringan. Bigla raw nagliyab ang supot ng ginto. Isang apoy na asul, hindi pula. At mula sa apoy, isang tinig ang narinig ng lahat. Kung hindi ninyo isauli, lahat kayo'y kukunin. Kinilabutan ng lahat, pero hindi natinag si Ka-Apolinario. Ang sabi niya, may isang huling ritual na dapat gawin. Dapat dalhin ang ginto pabalik sa pinanggalingan. At para gawin iyon, kailangan nilang pumunta mismo sa pintuan ng biringan. Tito Iki, eto na po yung pinakamatinding bahagi ng kwento. Ito na po yung gabi na sinamahan ng isang albularyo, ang pamilya ni Renato, papunta mismo sa pintuan ng biringan para isauli ang ginto na nagdala sa kanila ng kamalasan. Bago kami umalis, inihanda ng albularyo ang mga gamit, asin, langis, dasal na Latin, at isang puting manok. Kapag dinala natin ang ginto pabalik, hindi tayo pwedeng pumalya, sabi niya. Kapag hindi nila tinanggap, may buhay na kukunin. Tahimik lang ang pamilya ni Renato, lalo na ang nanay niya na iyak ng iyak. Pero wala kaming pagpipilian. Kung hindi maisasauli ang ginto, kukunin ng mga bantay ang lahat ng nasa bahay nila. Madilim ang langit, walang buwan. Habang naglalakad kami, ramdam ko ang mga matang nakamasid mula sa dilim. Tahimik ang lahat, tanging hampas ng hangin at yabag ng paa ang maririnig. At nang makarating kami sa malaking puno, doon kung saan naroon ang tarangkahan, unti-unting lumiwanag ang paligid. Sa harap namin, muling bumukas ang arko na gawa sa liwanag. Pero ngayong gabi, mas malaki, mas nakakatakot, at mas mabigat ang pakiramdam. Parang galit na galit ang mga bantay. Lumapit ang albularyo, itinapon ang asin sa lupa at nagsimulang magdasal. Inilapag ng tatay ni Renato ang isang kahon ng gintong alahas sa mismong paanan ng puno. Habang nanginginig ang boses niya, sabi niya, "Isinusuko namin ito. Pakawalan niyo na ang anak ko." Biglang lumabas ang 3 bantay mula sa loob ng arko. Mahahaba ang buhok, mapuputi ang balat, at ang mga mata nila ay nagliliyab ng pula. Sabay-sabay silang nagsalita sa boses na parang kumakalabog sa dibdib. Hindi sapat. Ang kumuha, siya ang kabayaran. Biglang napahiyaw si Renato. Nangingisay siya, bumagsak sa lupa. Sinubukan ng albularyo na ipatong ang langis sa dibdib niya at nagdasal ng malakas. Pero walang bisa. Parang hinihila ang kaluluwa ni Renato palabas ng katawan niya. "Renato! Anak ko!" Sigaw ng nanay niya pero wala na siyang magawa. Sa huling sandali, narinig pa naming bumulong si Renato. "Huwag kayong kukuha sa biringan." At sa isang iglap, tumigil ang kanyang hininga. Kasabay noon, biglang nawala ang kahon ng ginto. Nilamon ito ng lupa sa mismong harap namin. Pagbalik namin sa baryo, tahimik ang lahat. Nakita namin ang bangkay ni Renato na parang natuyo, parang wala ng kaluluwa. At mula noon,
Walang sino man ang nangahas na muling maghanap ng biringan. Sabi ng albularyo, wala nang makapagliligtas sa kumuha ng hindi para sa kanya. Ang ginto ng biringan, hindi para sa tao, kundi isang pain ng mga engkanto. Tito Ike, hanggang ngayon, dinadala ko pa rin ang nakita kong iyon. Ang mismong hatol ng biringan at ang kapalit ng ginto, buhay ng tao. Kaya kung may makakita man sa inyo ng kayamanang iniwan daw ng mga taga-biringan, huwag nyo nang kukunin dahil baka sa pag-uwi nyo, hindi na ginto ang dala nyo, kundi sumpa. Ako nga pala si Tito Iki. Hanggang sa muli, magandang gabi. At kung kayo ay may sarili ring karanasan na nakakatakot o hindi maipaliwanag, maaari nyong ibahagi sa akin dahil sa susunod, kwento mo naman ang mapapakinggan. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito. Maraming salamat sa pakikinig at ingat kayo palagi, lalo na sa dilim.